anay sa pamahalaan nais linisin ni Colonel Ariel Quirubin. Nagnanais na linisin ni Medalya ng Kagitingan awardee, kandidato sa Senado at veteranong sundalo na si Ariel Quirubin mula sa Philippine Marines ang mga anay na sumisiraan niya sa pamahalaan. Ito ang kanyang inihayag sa harap ng mga media sa kanyang pagbisita sa Nueva Ecija upang makipag-usap sa mga grupo ng magsasaka sa probinsya. Marami pa rin nagsasuffer na mga kababayan natin. May mga dapat i-address tayo ng mga issues ba na hindi man tayo nagkakaisa. Diba? Kung ang tingin mo, kunwari, nakikita mo yung bahay na ganyan, o yung gobyerno, yung compare ko lang, bahay, inaanay. Ikaw ba, hayaan mo lang na tupukin, maubos ng anay yung bahay at babagsak na lang? Di ba kailangan natin pumasok doon? Pumasok tayo at linisin natin, i-exterminate natin lahat ng anay. Iayos natin yung bahay, di ba? Ayon kay Colonel Quirubin, marami sa mga kababayan natin ang nananatiling dumaranas ng kahirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin at kakulangan sa sapat na suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Malaking problema anya ng mamamayan ang inflation o pagtaas ng mga bilihin kaya nakikita niyang paraan ang paggamit sa mga nakatiwangwang umanong mga kampo para sa intensive farming para maiwasan na rin ang importasyon ng mga pangunahing bilihin tulad ng karne ng baboy at manok. Kasi ang problem natin ngayon dahil sa inflation, di ba? Nagtataasan ng mga presyo ng mga bilihin. Ang dami nakatiwangwang natin ng mga kampo. Alam din ninyo yan. Bakit hindi natin to gamitin na taniman natin? No? Turuan natin ang mga kasundaluhan natin, kapulisan, na magtanim. Ang daming magagandang method. Madali na ngayon. Dati-dati kasi we're into extensive farming, di ba? Ngayon pwede ng intensive farming. Maliit lang yung sa sinasaka mo, pero marami kang pwedeng gawin. Pwede ka magtayo dyan ng poultry, piggery, even rancho. Di rin anya masosolusyonan ng iba't ibang issue sa bansa tulad ng korupsyon, non-delivery of basic services, social injustice, kahirapan, kawalan ng trabaho, police brutality at military abuses ay magpapatuloy ang insurgency o pag-aalsa. Ang lahat anya ay maisasaayos sa pamamagitan ng good governance o maayos na pamamahala na pangungunahan ng well-disciplined men in uniform. Malaking salik anya sa pagdami ng mga insurgency-free na lugar ang tagumpay ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na isang whole-government approach. Si Quirubin ay kinikilala dahil sa kanyang kabayanihan sa Lanao del Norte noong taong 2000 kung saan nakatanggap siya ng Medalya ng Kagitingan na pinakamataas na karangalan ng sandatahang lakas ng Pilipinas para sa pamumuno sa isang operasyong militar kasama ang 117 na Philippine Marines laban sa 300 na mandirigma ng MILF. Nakatanggap din siya ng 49 na medalya at parangal sa kanyang naging laban sa mga armadong grupo sa Pilipinas, kabilang ang Distinguished Conduct Star, 2 Distinguished Service Stars, 7 Gold Cross Medals, 2 Gawad sa Kaunlaran, 2 Bronze Cross Medals at 12 Military Merit Medals. Upang magkaroon ng boses ang mga magsasaka, muling tatakbo si Quirubin sa Senado sa 2025.